Ito po ang Barangay Road. Pasok na po ang sasakyan dyan sa area na yan. Mga around, siguro baka mga 50 meters po. Ito po ang pagitan nila. Yan. Buhat dun sa Barangay Road. Ito po ang pagitan ng property. Ito pong creek na to. Pagkaliban po ng creek, yan na po yung property na binibenta. Sa ngayon, ito lang ang kanilang pansamantalang tulay. So yan po, yan pong area na yan na po yung property. Yan po yung may sukat na 1.1 hectares. Pero sobra po sa 1.1. Nasa kulang-kulang 2 hektarya po ang kabuuan ng lupa. Yun po ang nakadeklara lang doon sa titulo. So ayan. Puntahan po natin yung loob para makita natin. Napakaraming produkto po nito. Kita nyo naman, ayan lang po yung Barangay Road. Around 50 meters, kung di ako nagkakamali. Mga 50 meters papunta rito sa creek. And then pagdating dito sa creek, yan na po yung pagliban, yan na po yung property. Yan. Ang source po ng tubig nito, meron po dyan, meron po silang balon. Hinukay na bukal. Sumaamo naman ang tubig. At least meron pang may creek pa dito na ito pong buhay na sapa. Galing sa tubigan ng tubig nito. So yan po, puntahan po natin yung loob mga kaparmnat. So narito na po yung 1.1 hectares. Nandito na po tayo sa loob ng property. Marami din naman pong mga produkto. Niyog po, pangunahing produkto po yun yung napakarami din po ng niyog. Saging, napakarami din po yung saging. Yan, ito po yung bahay ng may-ari. Napakarami pong produkto nito. Nasa 200 pong lansones. Ayan, namumunga na po yung lansones na yan. Ayan po ang mga kaparmland. Napakaproduktado. Ito po pag may panahon ng taglansones, puno po yan, namumunga po yan, dami po yan. Ang lansones po niyang tanim ay nasa 200, sabi po ni tatay. Napakadaming produkto. Ang kakao po na ito, dami din pong kakao. May ilang puno din po ng rambutan. Ito po ang sukat ay 1.1 hectares pero malaki po pala ang sakop ng lupa. Sobra po sa 1.1. Sabi ni tatay, ang nakadeklara lang doon sa titulo ay 1.1. Pero nung sukatin po ito ay sobra po. Mga nasa kulang-kulang 2 hektarya po ito. So ayan o, may saging pa. Ang tataas na po ng mga lansones. Ayan, nakikita niyo po yung lansones na yan. Taas po niyan. Saka ito pong rambutan. Kakatabi. May kawayan lang din po siya. Dami pong kawayan. Panggawa ng kubo. Ang pagitan po nito ay nandun sa medyo mataas na parte. Doon po sa mataas na bahagi. Doon po ang pinakang pagitan niya sa lahat po ng area. So ang position po ng lupa, mga 30% po ay mayroong pabundok, paahon. Opo, buo po yan, buo. Oh. Mayroon pong Indian Mingo, marami din po siyang tanim na Indian Mingo. Tapos ang niyog po nito ay nasa 200 po. Ng mga namumunga po yun na niyog. Yan.
Ito, napakarami din po itong kakao. Yan kakao, ito po. Lanzones. Nasa 200 po ito na ganyang katataas na lanzones. Mga namumunga na po. Kaya produktado po ang lupang ito. May mangga na yan po. Tapos ito, Madre Cacao. Saging. Naku, lahat na yata ng prutas nandito. May avocado pa, may guyabano pa. Nasipag si tatay magtanim. Yan. Yan po mga kaparmlat. Ito po yung 1.1 hectares na sobra pa naman sa 1.1. Almost 2 hectares. Yan mga kaparmlat. Punta po tayo dito sa areang ito. Halip po tatay. Ayun sa mataas na anahaw na yun. Ay, ayun pala ang pagitan. Nasa parting itaas po sa may ibabaw. Pero ito naman po yung lupa, halos hindi naman mataas. Konti lang, bahagya lang siya. Mangga. Chico, may Chico rin. Aba, may Chico rin Grabing tanim ito. Dami. So yan mga kaparmlat, titulado po ito, ititulo po ito. So maraming salamat po.